ating mga vlogger dahil isa-isa silang magpapakilala sa inyong mga media na nandito ngayon. Umpisahan po muna natin. Siyempre, ang pinakagwapo, walang kakumpas-kumpas, laging mabango, Boss Toyo! Akala ko pinakagwapo ko eh, si parang gwapo. Cute lang ako, ito yung gwapo yung mga kumpare ko dito sa tabi. Magandang tanghali sa inyo at magandang araw sa lahat ng mga nakikita natin dito na media at syempre sa mga kapwa natin na content creator at influencer. So yun, ito po yung aming launching at press con para sa aming D8TV. Other than D8TV, ang Geng Geng Network. Ayan, maraming salamat po. O, paano ba? Mas baka may sasabihin ka? Wala. Hindi, yan. Siyempre, maraming salamat sa kay Boss Toyo. Nagtatay ka din kami dahil binigyan kami ng pagkakataon papunta sa totoong TV. Yan. Kasi dati may TV to eh. Nagpagamot lang. So, dinala kami sa totoong TV. At hindi lang yung show namin na bigayan na, kundi marami din na mga influencer na tutungtong din sa mga itong sa channel na to, diba? Sa bawat channel. So, congrats sa ating lahat. Yung mapalikod, mapaharap, lalo na nandito. Pati po yung mga nanonood, maraming salamat lalo na sa mga tunay na followers namin dyan. Yung mga sumusuporta sa amin simula sa una hanggang sa dulo, maraming salamat. Sana subaybayan nyo yung mga gagawin namin dito sa channel na to. At kung hindi pa rin syempre kalimutan na suportahan din naman yung ibang mga nasa TV show, di ba? Para wala namang kami kalaban dito, lahat tayo magkakapagpili dito. So, kayo na lang bahala kung saan yung gusto ko. Kaya natin natin. Kasi mga friends. Gusto ko lang po i-highlight yung step na ginawa po ng D8TV, lalo na po yung mga head natin, management, na lalo na pinapaunahan po ni Mama Ana, tsaka ni Brother Boss Toyo. Ito po yung pinakamalaking hakbang sa ating media po ngayon. Kasi po, pagsasamahin po natin ang social media at mainstream TV. So, yung strength po ng bawat isa, mas madali at mas mapapalakas po natin yung mga advocacy natin. Kasi hindi naman po lahat ng Pilipino ay may access po sa social media. So, sa pamamagitan po ng D8TV at ng mga shows ng bawat influencers, mas malaki po yung ma-reach at madadagdagan pa po yung reach namin, hindi lang po sa social media. So, very thankful po kami sa mga head po natin sa na-initiative nila na magawa po itong project na to. Ayan. Thank you po. Ito naman, papakilala ko muna sa inyo isa't isa bago tayo magpunta sa question and answer at para mas explain namin ano nga ba talaga ang Geng Geng Network on D8TV. So, mamaya papakilala ko muna isa't isa. So, nakilala nila si Pan Wacos, si Papa Rendon. So, syempre din naman sa tabi ko ang beshi si Ava Mendez. Hello everyone, magandang hapon po sa inyo. Maraming po salamat sa lahat ng mga nagpumunta dito today. So ito na nga po, from sa online streaming ay tatawid naman po kami ngayon sa streaming na kung saan makita nyo kami sa iba-ibang channel. So overwhelmed at the same time, sobrang grateful din po kami dahil magbibigay po kami ng saya and I'm sure na marami po kami mapapasaya at matutulungan dito sa show na to. Maraming salamat po. Ako na pala. Ayan, ako nga pala si Lai Austria. Ano yung ganda ng galing? Charissa yan, nag-start ka. Kasama na nila lahat. Pero magpapasalamat pa rin ako sa mga tao andito ngayon. And thank you so much for attending this day. Attending this day. At syempre, nasabi na ni Ava na mag-mainstream na kami. Pero bago lahat na, magpapasalamat po na syempre ako kay Boss Toyo. Kasi kung hindi tayo sa kanya, wala tayo dito ngayon. Ayan, ayun lang. Thank you so much. Hello guys! Hello everyone! Ako po pala si Princess Tan, ang punsong Kenge. And ayun, gusto ko magpasalamat kay Boss Toyo, Papa Toyo, kasi kung hindi po dahil sa kanya, wala po ako dito. And kay Mama Ana po. Nasabi naman na po nila lahat yun. Ako
Ako po si Armando at ako ay isang sinungaling na tao. Maniwala kayo, promise, text man. Mamatay man ako. Nagsasabi ako ng totoo. Unang lahat, nagpapasalamat ako kay Bastoyo dahil napabilang ako sa grupo na to. Ayun, kaya maraming salamat, Bastoyo. Buti na lang may Toyo tayo. Ayan, mabuhay kayo lahat. Sabi ni Toyo sa Pilipan daw, may ubulong. Siyempre si JP naman, JP. First and foremost, I want to thank God for giving us a chance na mabilang dito sa DATV. And I want to thank my brother for including me here. Maraming salamat sa'yo, bro. This is a life-changing para din sa akin because I'm an R&B artist and I'm a singer. At binigyan ako ni Boss Toyo ng chance to be a host. And yun lang. Thank you guys for coming up today. We promise that we will give you a good show sa mga susunod mga episodes. Alright, sunod naman si Victor Miranda ng Cyber Shopping. Kung kayo mga nanonood sa TV, alam niyo yung O-Shopping, di ba? Dito sa DATV, sa Gengeng Network sa DATV, magkakaroon kami yan at tatawagin namin yan ng Cyber Shopping. Ayan, C-Shopping Online. Ako nga po pala si Victor Miranda. Ayan, maraming salamat siyempre kay Brother Toyo. Ayan, sa natin sa ating dito. Ayan. Mayayain. So, syempre, isa sa family-oriented show na ilalabas namin, may kasamang bata. Ayan, syempre, ang Team Beron, ayan, kasama kanilang mga nagkukuling anak. Si Ina, si Ina pa, ayan. Ayan, so, sige, Ratayalon. Ayan, magandang hapon sa inyo lahat. Syempre, gusto ko magpasalamat kay Lord na ating kami na sa'yo dito at sa mga kasama. Ang mga kasama namin sa trabaho. Nakakaano lang kasi napakalaking pangalan itong mga kasama namin. At gusto ko magpasalamat kay Papa Toyo, syempre, kasi napakalaking opportunity nito para sa amin lang. Maraming salamat. At syempre, nag-iisang Kiko Matos, ito, batikan to. Artista to, bata pa lang, talagang mainstream na talaga to, pero pinahulakan niya pa rin tayo na maging parte siya ng Gengeng Network sa DATV. Ayan, Brother Kiko. Salamat po sa inyo lahat. Kiko Matos po. Thank you sa pagdalo, people from the press. At sa lahat po na nandito po sa studio, maraming salamat po. Boss Toyo, thank you for the opportunity. And I'm looking forward for new beginnings and better opportunities. Maraming salamat po. Ayan, so madami pa to actually sa mga nanonood sa media natin dito. At madami pa. Hindi lang nakatin yung iba sa press con, but we're really cooking big at maraming mga shows na abangan. So, sige, bigay ko na sa host. Thank you, Boss Toyo. And palapakan naman natin yung ating mga vloggers na nandito ngayon. At papakilala ko naman yung mga media na nandito ngayon. We would like to acknowledge each one of them who are present here today. First, on my list, from Manila Bulletin, palapakan natin si Carissa Alcantara. Thank you, Ms. Carissa. From Manila Standard, nandito si Ms. Nikki Wang. Ms. Nikki, thank you. Mr. Next is from Lionheart TV, si Richard Paglikawan. Si Sir Richard, thank you. Also from Cinema Bravo this time, si Janelle Estillore. Nandito rin siya. Kasama natin. Lakwachero Lovers, si Matt Susara. Thank you, Matt. From Random Republica, si Kate Adahar. Ayan. Meron pa ba akong mga na-miss or hindi nasama sa list? Ano pangalan? Miss Bel Navarro. Oh. From Tempo. Ayan, ang mga kasama natin sa media. And Michael Almacen from Abanda. Yan, palakpakan po natin yung mga ating mga friends from media. So now we would like to open the Q&A. Wait, nakalimutan pala ako. Ang pinasenta, syempre ang ating gym body. Ito magiging isa sa ating health and fitness guru dito sa Channel C. Haring Bangis, Jormier. Yo, ako nga pala si Haring Bangis at magpapakita tayo dito. Hindi lang entertainment. Syempre kailangan din natin ng good health and syempre
Kailangan natin maging healthy para habang masaya tayo, nagiging masaya din yung mga tao sa paligid natin. Siyempre. So, yun lang. Abangan nyo yung mga gagawin kong workout and mga diet tips. Ayan. Sobrang solid na ito. Marami tayong matutulungan. So, yun lang. Let's go. Capital City, ha? So, syempre, isa rin, ngayon, lalo na ngayon, sobrang dami na rin ng may mga tattoo. So, syempre, papakilala ko sa inyo si Gino Nuevo, alias Kapuet. Ayan. Yon, magandang hapon po sa inyo lahat. Yan, ako po pala si Kapuet. Nandito po ako para iantas ang tattoo dito sa Pinas. Alam naman natin, sobrang discriminate talaga ng tattoo pagdating dito sa Pilipinas. Kaya yan, iaangat natin, aalamin natin ang mga bawat tattoo ng mga tao, yung mga kwento niyan. Maraming salamat po. Yeah, thank you. Siyempre, nandito rin pala ang President ng IBC 13 na si Mr. Jimmy Policarpio. Palakpakan naman po natin, Sir Jimmy. Thank you. Thank you so much, sir, for gracing this event. Okay, now we open the Q&A from the media. So, anyone who would like to raise the first question? Ma'am, yes, please. Yung shows po ba, iba-iba siya? Pwede mo pa-explain ang format ng shows or the network itself? Paano mo Okay, ito yan. Yung Gang Gang Network, binuo namin to with my fellow content creator. At siguro ako na nakaisip ng name, pero hindi ko to magagawa without them. So matagal na itong pinaplano last year pa. So ngayon lang nagkaroon talaga ng magmamaterials dahil sa tulong ng DATV, ni Ma'am Ana Puod at ang mga iba pa, magagawa na namin to. It's a network that full of shows from 6 a.m. hanggang 10 p.m. Iba't ibang shows from content creators at mga influencers na kaibigan at kasama namin. At ito ay welcome sa lahat. Hindi lang nakikita nyo dito dahil sobrang daming airtime yan. So, ang daming pang bakante. May weekly show, may daily show. So, open to sa lahat ng mga nanonood na may content creator kayo or influencer sa social media. Maglalabas kami ng kung paano maging parte ng Gang Gang Network sa DATV. It will be a very different kind of network dahil ang bumubuo nito lahat ay mga social media influencers at content creators na gustong mag-attend ng iba't ibang klase ng palabas at show to entertain, para rin matuto sila. Marami, hindi lang maging puro sa ito. Actually, makapulutan ng aral. Marami, sobrang daming show at pasabaw yung aming gagawin dito sa Gang Gang Network sa tulong ng DATV. Last question for me. Since alam natin na sa mga social media platforms na may freedom, ito ba magiging under MTRCB siya? Paano ma-regulate? Yes, it will be under MTRCB kasi we need to follow the guidelines of MTRCB kasi nga nasa mainstream tayo. But syempre iba pa rin yung atake ng mga social media influencers namin dun sa mga mainstream. Iba yung atake na. So we will stick with that kind of style, with that kind of atake sa tao na hanggat maaari, hindi siya magbumuha talaga ng mainstream. Magbumuha pa rin siya still content from our side na para ma-maintain namin yung pagiging social media influencer at content creator at ma-differentiate from dun sa mga talaga na sa mainstream industry. Salamat po. Thank you very much. Okay, next. Hi, good afternoon. Thank you all from Manila Standard. First of all, question, sabi nila ang social media, ang new media ngayon, even yung mainstream media ay pupunta ng social media to reach more audience. No, ang question ko, bakit pa kayo gumawa ng Gang Gang Network since you already have, the platform to reach more people or more audience? Katulad sabi ni Paring Ramos kanina, hindi naman kasi lahat may internet, like sa mga plugins, marami pa rin siya nag-a-analog channel. Kasi yung DATV, it will be streamed, it will be around 100, ilan ba pwedeng maka-reach ng figures ng DATV around the Philippines, around nationwide? Kahit na siya 50 million kasi with the satellite, with the beam, under the beam ng DATV,
So mas maraming makaka-reach. Kahit wala kang internet, if you have a TV, lalo sa mga probinsya na nandun pa rin yung TV, mapapanood din na yung lahat ng pinagandaan at pinagpagurang mga shows. So yun yung, kaya kami pumunta sa TV because of that, para mas lalong lumawak yun lang. So sabay namin sa social media, then meron kami mainstream TV. Ayun. So what was mentioning ka ba? Ano nga yun? Hindi, kasi yung tanong niya kasi sa atin is yung bakit pa tayo ng TV? Kasi sikat naman na tayo sa social media. Hindi lang naman po, pagka nangarap ka, is isang beses lang. Kami, siguro naman lahat naman tayo ng mga pangarap sa buhay. Gaya namin, gaya niya rin. So, kung yung iba, yung mga artista, tumawid na sila sa tumawid na nga sila sa social media. So, sila nag-try din sila from artista to big stream. Naman sila, tumawid naman sila sa pagiging isang vlogger. So, parang ang gagawin naman namin, babalitan naman namin sitwasyon, kami naman mga social media influencer, tatawid naman kami sa big stream. So, gusto natin maranasan o maramdaman ano ba yung magiging successful lalo kung nasa big screen na kami, ano yung mararamdaman namin, ano yung mapipili namin, at ano yung mapipili ng mga followers at tsaka mga sumusupport at mga nanonood sa amin. Ano magiging feeling nila na dati pinanonood lang kita sa social media, ngayon pinanonood ko na kayo sa TV. So yun yung isang pinakamagandang successful para sa amin. So hindi ba nga kami lumalabas sa TV ngayon, alam namin sa sarili namin na magiging successful nun at pipilitin namin para lang mapasaya natin yung tao at mas maging ma-enjoy pa yung buhay nila para mapasaya namin. So yun lang. I-add ko lang po sa sagot kung bakit kami nag-mainstream. Gusto po namin maging role model sa mga kapwa namin content creators na magkaroon ng responsibility sa tao. Kasi mahirap po sa social media, wala pong hindi regulated. So ang dami nagmumura, ang dami gumagawa ng content na hindi pwede sa bata. So may ipagtulungan po kami sa PNTRCB para magkaroon ng standard yung paggawa ng tamang content para sa mga Pilipino. So gusto po namin magkagawa ng standard na tingalain kami as a good example para baka kasi maka-influence kami ng mga aspiring future content creators na tulad namin na maggumawa ng mga tamang content na kakapulutan talaga ng araw. Thank you. Last question na lang. Siguro kay Boss Toyo na lang. Meron na yung captured audience with your following. Sa tingin nyo, ano yung major challenge na namin ng pag-put up ng isang network sa television? Ako naman ang nakikita ko rito is paano ko mapupuno yung airtime through the ilang araw, weekly. Kasi syempre, sobrang daming airtime yan from morning up to evening. So isa sa mga major challenge, paano natin naiinayat yung ating mga kapwa content creator influencers na pag-come dito sa aming Geng Network sa DATV. Then pangalawa din is ayun nga, paano ba kasi alam naman natin na humihina na ang TV. Sa balita, andyan ang ibang channel, ang dami na nawawalan ng trabaho, ang dami nang nagtatanggalan. So isa dito sa gusto rin namin Actually, yung mga prod namin dito, galing sa ibang channel, mga nalalayo, isa rin ito sa in-offer namin, nasamahan kami at tulungan, masimulan itong aming ginagawa dito sa Gaming Network. So yun yung mga ibang challenges. Siyempre, andyan din yung paano kami makapagpasok, then siyempre ng mga advertisement, mga business na ma-promote namin ng maayos, at makapagbigay kami ng magandang return sa tiwala na ibibigay nila sa amin sa mga shows na ilalabas namin. Aside from that, kasi step by step lang muna ako, tinitingnan ko muna kung ano yung mga masalubong namin or encounter namin ng mga problema sa mga darating na araw. Pero sa ngayon, talagang step by step, yung muna kami, inuuna muna namin talaga is mapuno yung airtime ng mga Geng Network namin. Ayan. Alright, sige. Okay po. So
So, hello po. Hannah Maler Cardino po from Inquirer po. Just ko lang po tanongin si Boss Toyo po. Since, di ba meron na po kayong following due to Pinoy Monsters po. So, may pressure po ba sa inyo to go with sa list? Actually, wala. Kasi hindi naman ako nag-pressure with. Sa akin, dream ko to eh. Actually, alam mo gusto ko mag-earn na sarili network. It's my dream. Kasi, hindi lang sa sarili. Kasi gusto ko maraming nakasama ng trabaho. Ewan ko, ba't gusto ko na marami, actually, alam kilala nila, ako yung tao na siyakan, tara, dito, gawin natin ito, gawin natin doon. Mahilig ako mag-yakit eh, mahilig ako magsama ng mga tao, doon sa mga, kahit hindi ako sigurado sa ginagawa ko. Kung sinasabi ko, tara, subukan natin ito, wala nang mawawala. So yun, so sabi ko, tumisip talaga, subok lang to. Kung mangyari na maging mag-work, edi okay, kung hindi, talagang nag-try lang. Thank you pa rin, at least nasubukan namin. Pero I'm a very positive person and I know na it will work and siguro darating din talaga. So sunod na anniversary na natin, sunod na press con, I hope it's an anniversary with this network, with this GGN network sa DATV. Ano pa rin kayo. And I promise you that may gagawin namin ko lang sa apat na mga kaya namin. Maraming salamat. So, follow question lang po. Kasi po, di ba kapag mga content creator, influencer, di ba parang minsan yung ibang tao may negative ng notion to creator. So, ano po yung parang, paano po makakatulong itong network na to sa pag-beat ng ganong POV po regarding sa mga influencer? Maganda nung question mo. Kasi nga, malimit sila. Content creator lang yan, influencer lang yan, vlogger lang yan. Alam ko to yan like kami nasasabihin nun, ako na, ito na ako, sasabihin pa ako niya. Parang bakit dinadown kami, dinadown tayo. Pero pinapanood pa rin nila kami. Alam mo yung mga ganun pag kaya lalo kami nagpupursi ako, lalo sa sarili ko, lalo kami pinupursi sa sarili ko na hindi naman porket sinasabihin, influencer lang yan, content creator lang yan, vlogger lang yan. Yung parang panghinaan ka natin subukan. Mas lalo pa kami, alam mo, mas lalo pa sinisilaban, mas lalo pa ako nag-eager na kailangan patunayan namin na hindi porket content creator sasabihin, nakukompare kami sa mga artista na parang nadadapulit kami. Pero actually, para sa akin, ang difference lang na is, nasa mainstream sila, pero kami nasa social, parehas lang kami pinapanood ng tao, ng mga Pilipino dito sa bansa na actually hindi lang tayo dito napapanood, hindi ng mga ibang lahi at ibang bansa, marami pa rin nanonood sa ating mga content creator, hindi na rin naman yung artista. Ikaw, kaya nabalog pa rin? Wala naman. Kumbaga parang same lang din kung ano yung sinabi mo, yun din yung yung feel ko. So, we're here to prove na we're not just content creator, social media influencer, social media. We're here to prove something na kaya rin naman namin. Kaya rin naman namin magbigay ng saya, ng entertainment, ng aral, ng drama. Lahat ginagawa naman yung social media influencer, lahat. May drama, may katatawanan. Minsan nga lang, may mga pangit. Hindi na yung kawawala, given na yun. It's part of life. And dito rin, wala kaming competition dito. Lahat niyayakap namin. Gusto namin dito, lahat is magkaisa. Walang competition. It's all love, kapayapaan. Lagi ko sinasabi, gusto ko lang kapayapaan at pagmamahalan lang. Hindi lang, walang iba. Maraming salamat. Sa karanasan ko lang kasi baka yung ibang manisip ng ibang tao na nakikipag-competensya kami sa mga artista. Hindi po. So actually, di ba? Kasi baka mamaya yung mga nanonood, hindi, baka yung kasi yung mga nanonood, palibasa naging influencer lang kayo. Tutungtong na kayo sa mainstream. Kung baka parang nakikipag-competensya kayo sa artista sa ganyan, gusto nyo ng mga artista, gusto nyo di ba? So kung naklaro namin, hindi po kami makikipag-competensya sa mga artista. Actually, sila nga yung inspirasyon din namin eh. Kung bakit kami nandito. Dati, lagi namin sila pinanonood, no? So, ngayon, dahil nung may mga silat na artista na din namin, mga idol, na mga naging kaibigan na, so mas nai-inspired kami na pumasok sa ganong klase ng mundo. Yeah. So, may dahil na also. Tsaka sa ayaw nyo at sa gusto nyo, influencers are the new celebrities. Yun na po talaga eh. So tingin po, yun yung magiging difference ng DATV. Dahil dinadala po namin yung realidad ng buhay ng mga tao sa TV. Kasi ang mainstream, puro ano yan eh, puro
nagbibigay ng false hope sa mga mahihirap nating kababayan. Diba? Kami po, nakikita nyo kami everyday sa social media at alam namin na nakaka-relate sa amin yung mga followers namin. So yun po yung tingin namin na magiging strength ng DATV. Yung totoong buhay at totoong nangyayari sa buhay ng isang Pilipino, ordinaryong Pilipino, dadalhin namin sa mainstream. At syempre, hopefully, makapag-inspire at makapagbigay ng positive impact sa mainstream. Thank you, okay. Sige, before I pass the microphone to another question, nais ko muna pakilala, of course, the man behind DATV. Nandito po si Sir Jay. Sir Jay Ruiz, ayan, siyempre ang aking... Sir Jay, kumati ko muna, sir. Magandang hapon po sa inyong lahat at kinakagalak I'm very proud and honored to present to you yung content namin po sa DGA. Puro mga influencers, sikat, magagaling, nakakatuwa, at nakakapagbigay ligaya at saya sa ating mga kababayan. Ang DGA po, ang layunin talaga nito, mapaligaya yung mga tao, magbigay ng informasyon, makapag-educate and inform our people. Aside from our social media influencers, we will also be having different social relevant na mga information na kakailangan ng taong bayan. Unang-una po, magkakaroon po tayo ng voters education. Ito po yung COMELEC hour na tinatawag, na kung saan magkakaroon tayo ng programa para sa COMELEC, kung paano yung magaganap na pagboto, at syempre, kung sino dapat ang iboboto ng taong bayan. So, marami tayong mga eventual mga programa na makakatulong di lamang sa pagbibigay ng impormasyon sa mga hindi lang papapatawa to, kundi pati na rin pag-educate and inform our people kung paano yung voters education, lalong-lalo na sa mga bagong botante sa bayan natin. Alam naman po natin lahat, in 6 months time, magkakaroon na rin tayo ng eleksyon muli. And we hope that the youth will vote for the people na talagang sila yung nilulok-lok ng taong bayan na karapat-dapat na mamuno sa ating bansa. Dito ang mga influencers na to will also be able to help educate our youth para makikilalanin natin yung mga susunod na kandidato. Bukod dyan, nakausap na rin natin ng Bureau of Internal Revenue. Ito naman yung pagbabayad ng tamang buwis sa gobyerno. Marami po tayong mga programa na makakasama natin ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para malaman natin kung paano naman tayo humingi ng tulong. Katulad ng Philippine Charity Sweepstakes Office, napatuwang na ngayon ng IBC 13 at ng DGA dito sa gaganapin na araw-araw na bola ng lota po sa ating bansa. So part po ng Gen Network ay hindi lang po yung pagbibigay ng ligaya at saya, kundi pagbibigay ng tamang impormasyon sa araw-araw na panggawa. Meron po tayong vlogger tungkol sa kalusugan, health. Meron tayong vlogger tungkol sa mga bagong kainan. Tourism will also be included in the Gen Network, wherein we will show the best places na pwedeng ipagmalaki po dito sa ating bansa. Meron tayong tourism vlogger, meron tayong bigayan na show na kung saan nagkakaroon ng tulong, nakakatulong sa ating mga kababayan. So we hope na kayo po, yung mga followers ng ating mga iniidolong social media influencers ay magpapatuloy, magko-crossover sa traditional media kasi po ito yung tinatawag na pagpapakasal ng traditional at social media. At inaasahan namin po na sa mga susunod na araw ay tuloy-tuloy niyong subaybayan ang Gen Network. Maraming salamat po sa inyo lahat. Okay, we move on to the next question a while ago. Sir Jay or Miss Anna,